Hi guys, I'm Sir Marco and in this video gagawa tayo ng soft roll. Mga kakailanganin natin ay mga sumusunod. Kailangan natin ng yeast, water, sugar, egg, milk, flour, salt, sugar, softened butter, additional flour para sa dusting at ang ating egg wash para sa makintab na crust mamaya ng ating soft roll. So sa umpisa, ang gagawin natin ay i-activate muna natin ang ating yeast. Paano ba nag-activate ng yeast? So kailangan natin yung yeast, water, and sugar. Ihalo lang natin yung sugar sa water at imimix natin. Sama na rin natin yung yeast, no, para ma-activate siya. So si sugar nag-act as food ni yeast, no, para mamaya nagpo-produce ng carbon dioxide na nakakapag-initiate ng tinatawag nating fermentation process, yung magpapaalsa sa ating soft roll. So yan, kapag nahalo na natin siya ng maayos, no, okay na yan, isa-set aside natin for about 10 to 15 minutes para ma-activate na siya. Okay? So, set aside muna natin, no? Gilid lang natin. And then, ang susunod natin gagawin ay paghahaluin na natin yung ating mga dry ingredients, no? Yung ating flour, salt, at ang ating sugar. So, hindi naman siya maselan. Paghaluin lang natin ng mabuti. Yan. Then, mix lang natin. Yan. So, kapag nahalo na, hintayin lang natin yung yeast natin na ma-activate at makita natin na nagpo-produce yun siya ng carbon dioxide, tsaka natin itutuloy yung process. After 10 minutes, titingnan natin yung yeast natin at kung makikita natin, ayan, nag-produce na siya ng bubbles. Ibig sabihin ay activated na siya. No? Buhay yung yeast natin. So after nyan, paghahaluin na natin yung ating mga wet ingredients, ano, yung ating milk, egg, and then yung yeast natin. Tsaka natin ilalagay sa ating dry ingredients. So paghahaluin lang natin. Para maasimot natin. Milk. Yung ating egg. And pwede na rin natin isama syempre yung ating softened butter dito. Ating mixture. Okay, tapos haluin lang natin. Konti. Pag nahalo na, yan, pwede na natin siyang isama sa ating dry ingredients or yung dry mixture natin. Paghahaluin natin siya. Gawa lang ng konting well sa gitna ng ating dry ingredients and then ihalo na yung ating wet ingredients or wet mixture natin. Then, yan, mix lang natin. Sa pagkaganyan na mix na natin, pwede na natin siyang i-workout gamit yung ating kamay. No, kasi mamasahin din naman natin siya. At ihanda na natin yung ating flour na pan-dusting. Simutin natin, sayang. Yan. Okay. So, masa na tayo ng konti. Kapag nahalo na mabuti, medyo simutin natin yung nasa mixing bowl. And then, dito tayo ngayon sa ating working table. Dust lang tayo konti. Yan. Tapos ito yung flour natin, i-workout na natin siya. Yan.
So, medyo malagkit pa siya sa ngayon. No? Pero later on, pagka nade-develop na yung gluten niya, nagiging cohesive na siya, no? Nawawala yung pagiging sticky niya, and magpo-form na siya ng magandang dough. Yan, talaga malagkit yan sa una. Pero later, magiging maayos na rin yung structure niya. Unti-unting dusting lang. So mga ano to, mga 10 to 20 minutes na pagmamasa, makukuha natin to. Okay. After 15 minutes ng pagmamasa, mapapansin natin na yung ating dough ay smooth na, no? So titingnan natin kung okay na siya, kung ready na siya, no? Te-test natin siya. No? So pag-test natin sa kanya, window pane test din yung gagawin natin, no? Simple lang, babatakin lang natin, no, hanggang maging manipis at translucent yung kanyang itsura. Kapag ganun, tapos hindi napipigtas, ayan, ganyan, okay na yung kanyang gluten. Ibig sabihin, okay na at ready na for fermentation process yung ating dough, no, para sa ating soft roll. So kapag ganun, i-round lang natin siya, no? I-round natin para maging smooth yung kanyang surface. And then, kuha tayo ng mixing bowl kung saan natin siya i-ferment at i-grease natin. No, i-grease natin yung kanyang mixing bowl kung saan siya i-ferment. And then, lagay natin yung ating dough. At i-grease din natin syempre yung kanyang top. Okay? Yan. So, pe-ferment natin siya for about 1 hour. Kaya natin siya mag-double in size at babalikan natin mamaya. After 1 hour ng pag-ferment ng ating dough, ito na siya. So, kung makikita nyo, malaki na inalsa niya. Yan. So, ang gagawin natin, sunod yan ay i-deflate siya. So, paano din-deflate? By punching. Hindi literal na sinusuntok, i-deflate lang natin. Lagyan lang natin ng pressure para matanggal yung carbon dioxide na na-build up. Yan. And then, work out natin ng konti dito sa ating working table para matanggal natin yung mga ano and ma-redistribute yung mga ingredients sa loob niya. Yan. So ito, titimbangin ngayon natin. Yan. So 320 siya, 320. I-divide natin para makakuha tayo ng 16 pieces. So mga 20 grams yung ating kailangan per piece. So magtitimbang muna tayo. Ito na rin yung ating cookie sheet na ating nag-grease na rin. So hatiin muna natin at kuha tayo ng 20 grams a piece. So 16 pieces. After natin makakompleto or mahati yung ating dough into 16 pieces, i-round na natin siya. So, bibilogin lang natin. So, pag nabilog, lagay natin dito, pwesto natin dito, pa isa-isa. So, bibilogin lang, makinis. Lagay ulit dito. So, after mabilog, ayan, 16 pieces, i-rest lang natin siya ng 30 minutes and then sasalang na natin sa oven mamaya. Okay, so balik tayo after 30 minutes.
After 30 minutes ng pagpapaalsa o yung proofing stage, ayan, so nag-double na ulit yung size niya, kaya isasalang na natin sa oven, no? Yung oven natin, 350 degrees Fahrenheit na yung kanyang init, kaya appropriate na siya para salangan talaga. Okay? So, salang lang natin itong ating soft roll. Yan. Okay. So, salang lang natin siya, i-bake natin for 15 minutes, tapos balikan natin mamaya. After 15 minutes ng pagbe-bake, golden brown na yung ating soft roll, so kukunin na natin siya. So, golden brown na siya. And then, mag-a-apply tayo ng egg wash. So, after i-apply yung egg wash, balik natin ng 1 minuto sa oven.